Kaya doon sa mga nagsasabi na medyo weird ang aming congressman, mas okay na po yun, no? Na maging weird. Basta alam niya kung ano yung nararamdaman at kung ano ang dapat ibalik sa taong bayan. Hindi po. Simula nung pumutok yung issue about dyan sa flood control fund, no? Na nadawit ng gusto yung pangalan ni Zaldigo at saka ni Martin Romualdez, no? Halos lahat ng mga, of course, congressman, no? Ang suporta nandirito kay speaker nila, di ba? Dahil narinig naman natin ang laki, 25% maghahati si Zaldigo at saka si Romualdez. Parang ganun yung mga lumalabas dun sa kwento ng mga dismaya, di ba? Kasi yung 25% para sa mataas lang eh. So, kumbaga, wala pang cut kung sino man yung dapat makatan, no? Or kung sino man yung dapat kahati sa mga yon. And among, no, sa mga congressman, itong si congressman lang ng Cavite na si Congressman Kiko Barsaga ang nagpahayag ng kanyang negative comment, no? Masasabi natin negative kasi siya lang yung naghihingi ng paliwanag galing kay Romualdez na sagutin kung ano man yung mga allegations sa kanya, di ba? But the rest saludo, no? May mga survey pang lumalabas na tumaas daw yung survey rating itong sila Romualdez at saka si Marcos. But si Kiko Barsaga iba, di ba? And because of this, may mga not directly mentioning his name, pero may mga lumalabas na mga pahayag, no, ng ibang mga politiko natin. And among this ay si Gibo, no, Teodoro. Okay? Yan po yung aking i-share sa content ko na to, and issue lang po tayo, walang personalan. Lahat po ng aking sinishare dito ay pawang aking opinyon, nakabase lamang sa aking pagkakaintindi, pagkakaunawa, at napapanood o nababasa, no? So, yan po yung gusto kong bigyan ng sarili kong opinyon, at bakit ganito yung stance nitong si Congressman Kiko Barsaga, no? Congressman namin yan, na simula ng manindigan siya, halos lahat na pinuna sa kanya, no? Yung pagiging weirdo niya raw, yung kaibang style niya, no? But as Caviteño or Dasmareño, ako po ay proud sa ipinapakitang paninindigan, no, ni Kiko Barsaga sa mga nangyayari at sa mga pagbabatikos sa kanya. Okay, so ito po yung ilan sa gusto kong i-share sa inyo na aking nabasa, no? So ito po, no, response niya, no, ni Kiko Barsaga. I think this is yesterday, ngayon ko lang siya nabigyan ng pansin. Now, if this is not altered or dinoktor, no, pagbabasihan natin to, well, post ito ni Kiko, so might be hindi ito gawa-gawa, no. Sabi niya, in response to a comment made by DND Gibo Teodoro. Okay? Note, Gibo Teodoro was a good friend of the late Congressman P.D. Barsaga, yung tatay niya. I respect him, and I believe that despite our disagreement, we both want is best for our country. But the protests are necessary. Too many people had died due to corruption for us to stay silent. No, kasi ano ang sabi ni Gibo? At this crucial time, we call on every Filipino to place their trust in our democratic institution, to respect our process, and to work together in the spirit of patriotism. No? Ayan, nilagyan pa ng ng emoji, pero nilagay din naman yung pangalan. Ayan. Okay? Maganda yung layunin, no, ni Sir Gibo Teodoro, no, ng ating DND secretary.
Ang problema lang kasi, sir, no, yung involved sa nangyayaring ito, no? Kaya naman nabanggit dito si Kiko Barsaga dahil sa, 'di ba? Flood control anomalies. 'Di ba? Sobra naman kasi na, sir, ang ginagawa nila sa Pilipino. Kahit hindi sabihin aminin ni DND Gibo Teodoro, may alam siya sa mga nangyayari yan. Imposible yan, di ba? Kahit papaano, may mga nakakapagbigay sa kanya ng informations. So now, etong lumabas tong isyung to, di ba dapat mas kailangan nilang pagpukusan yung sinasabi nung mga taong nag-a-accuse sila Diskaya? Di ba? Para doon dapat siya manawagan, hindi sa Pilipino. No? Kasi puro pagpapasensya na ang ginagawa ng Pilipino. Di ba? Pag-unawa. Ngayon, may isang congressman na nag-disagree. Ganito yung ibabanat. Kaya ito yung naging sagot ni Kiko Barsaga. The Filipino people trusted in the democratic process, respected and worked together with the government. But the House of Representatives betray us. Paano nasabi ni Kiko Barsaga yan? Because he knows. Nanduroon siya. Alam niya yung galawan. Diba? Para masabi niya itong mga bagay na to. At kasi obvious naman eh. Ngayon, yung nangyayari sa investigasyon sa lower house, bakit ninyo pinipilit, no, si Abante? Bakit pinipilit ninyong ipasok yung sa Duterte? Samantalang may issue pa kayong dapat harapin. Oo, sabihin na natin, hindi nabanggit yun. Okay? Kaya binabanggit mo. Pero the point here is, meron mga unang sinabi, bakit hindi muna yun yung pupukusan ninyo? Bakit isinisingit ninyo yung Davao? Bakit parang gusto nyong i-blame na naman ang Duterte? Focus kayo doon sa sinasabi, no? Nung whistleblower na yan. Hindi yung pupunahin ninyo yung mga nasasabi ng mga taong nag-a-against, no, sa kagustuhan ng gobyerno. Di ba? Inanindigan lang si Kiko Barsaga sa alam niyang tama, at yun kasi yung tama. Di ba? Na yung kung respect din lang ang pag-uusapan, grabe yung binibigay ng Pilipino, pero nire-respeto ba ng mga tiwaling opisyalis ng gobyerno ang mga sinasabi ninyong Pilipino? Yung panawagan ninyo sa mga Pilipino, di ba dapat panawagan yan dyan sa mga politicians na yan? Na wag yung sarili nilang pang-interes ang kanilang protektahan, dahil binoto sila para magsilbi sa Pilipino, hindi para ibulsa yung taxes na dapat ibinabalik sa mga Pilipino. Ang problema, itong ganitong tao na nagsasalita, no, sa loobin ng karamihan sa mga Pilipino, siya pang binabalikan ninyo. At ito po patunay, no, na hindi ganun basta, no, tumitiklop si Kiko Barsaga. Ito. Ayan, post niya rin yan. I quote again Martin Romualdez, knowing the consequences to myself and my family. A soldier does not go to war believing he will return home safely. He fight for his country no matter the cost. Kasi isa yan sa marami dito sa Dasmariñas na nakapagpatunay na pag ito may sinimulan at alam niya na tama siya, regardless kung sino yung magsabi sa kanya. No, nagkaroon pa dito, naging usap-usapan dito dati yan, na kapartido siya ng mga magulang niya, no. I don't know kung ano yung kalaban noon,
ni Duterte na siya ay bukod tanging naka-green. No? Basta may mga poster dito na siya ang bukod tangi. Di ba? Alam niyo naman mga politician, may mga tarpaulin yan, di ba? Pero dito sa amin, during that campaign, lahat ng mga, hindi ko alam kung sino yung kalaban that time eh. Pero alam ko kasi Duterte supporter siya. Siya ang nabumukod tanging iba ang kulay ng damit. No? That's how he is determined doon sa alam niyang tama at kung sino yung gusto niya. So, ito ay hindi niya lang sinabi dahil sa maganda pakinggan. Sinabi niya to dahil yun yung paninindigan niya. So, sa hindi po talaga masyadong nakakakilala kay Kiko Barasaga, no, try to come here in Dasma and Cavite, no, and ask about him. No, yes, tutusin, napakabata niya pa, 26 o 27. Pero siya po ay may paninindigan. Alam niya kung ano yung tama para sa kanya. At oras na nalaman niyang tama yun, at yun yung alam niyang tama, no, kahit magulang niya pa yung magsabi, susundin niya yung gusto niya at alam niyang tama. No? Kaya doon sa mga nagsasabi na medyo weird ang aming congressman, mas okay na po yun, no, na maging weird. Basta alam niya kung ano yung nararamdaman at kung ano ang dapat ibalik sa taong bayan. Hindi po katulad ng congressman iba dyan, no, kahit labag sa loob, dahil natatakot na mawalan ng pondo ang kanilang distrito, o na lang, sasabay na lang sa agos kasi nanduroon yung pera. No? Nasa sa inyo na po yun kung sino po yung gusto tinutukoy ko. Okay? So, isa lang po tayo. Walang personalan. Okay? At matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.